Secretary. ACT Teachers Party List wishes for a new Department of Education Secretary for Christmas. Tindi. Pa-Christmas nyo na raw. Palitan nyo na raw si Sara Duterte. Hindi ba trabaho nyo yan? Hindi po DepEd Secretary ang nagpapataas ng sweldo. Legislation po yan. Di mo ba alam yun, Franz? Trabaho mo nga yung patasin ng sweldo ng mga teacher eh. Legislature yan eh. Hindi po pwede na sabihin ng DepEd Secretary, o tatasan ko ng 20,000 yung Ito nga mga kababayan, may banat na naman itong si Franz Castro kay VP Inday Sara. Hala na walang alam itong si Franz Castro, panay ang banat, tila hindi alam ang pinagsasabi. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Napupuna natin kung ano man po yung hinihingi nito ni Franz Castro. Sinusunod po ng administrasyon, no? Na pinamumunuan po ni Romualdez Marcos. No? Yan po ang administrasyon natin ngayon. Kailangan na ng bagong DepEd Secretary. ACT Teachers Party List wishes for a new Department of Education Secretary for Christmas. Tindi. Pa-Christmas nyo na raw. Palitan nyo na raw si Sara Duterte. Susunod kaya ang administrasyon? Isa sa pangunahing hiling ng maraming mga guro at educational personnel ay ang magkaroon ang Department of Education ng bagong kalihim na makaguro, makaestudyante, at may tunay na karanasan sa sektor ng edukasyon. Sa panahon na hinawakan ni VP Sara Duterte ang DepEd, walang nakita o naramdamang magandang pagbabago ang sektor ng edukasyon. Nanatiling mababa at hindi nakakabuhay ang sweldo ng maraming guro, kawani ng mga eskwelahan. Nanatiling bagsak ang Pilipinas sa iba't ibang international student assessment, kagaya ng PISA. Tuloy-tuloy rin ang pag-red tag at mga atake ng DepEd sa pamumuno ni Sara Duterte sa mga guro at kawani na nagpapahayag ng kanilang panawagan at interes. Yan po ang katwiran. Red tag na naman pala. Kaya pala gustong ipatanggal dahil nagre-red tag daw. Alam po ninyo, no? Yung pong sweldo ng mga teacher, nakakatawa, no? Pinupuna mo maliit ang sweldo ng mga teacher. Alam po ninyo, hindi trabaho ng DepEd Secretary. Sino ba DepEd Secretary ang ayaw na mataas yung sweldo ng mga teacher? Yung DepEd Secretary po ba ang nagpapasya ng sweldo ng mga teacher? Ano nga tayo, no? Balikan lang po natin, no? Hindi po ba yung DepEd Secretary siya po nang hihingi ng budget sa administrasyon? Diyan po sa inyo, sa Kongreso. Di ba nakaharap nyo na yung DepEd Secretary? No? Bakit mo inaangal yung pagtaas ng sweldo ng mga teacher samantalang nasa inyo po, no? Nasa inyo po yung power of the purse. Gusto mo palang tumaas ang sweldo ng mga teacher. Ang tagal nyo ng congressman. Hindi po nawawalan. Buhat po nang sumali yung ACT. Hindi po nawawalan ng congressman. Hindi ba trabaho nyo yan? Hindi po DepEd Secretary ang nagpapataas ng sweldo. Legislation po yan. Di mo ba alam yun, Franz? Diyos ko naman. Yung sinasabi mong PISA report, kauupo pa lang po. Yung test po na resulta, yan po yung estudyante pa. Ikaw naman parang hindi ka naman teacher eh. No? Yun yung mga inaangal mo. Mababa ang sweldo ng mga teacher.
kasalanan ng DepEd Secretary? Kailan pa? Ang tanong ko po, pwede po bang magtaas ng sweldo yung mga teacher ay yung DepEd Secretary? Pwede niya bang taasan? Siya lang po mag-isa? Wala pa pong DepEd Secretary ang nagkaroon ng kapangyarihan na magtaas ng sweldo ng mga teacher. Yung teachers po, na hawak po ng DepEd, yung may control po yung DepEd, ha? Oo, tumutuloy. Kasama po yan sa mga opisyal ng pamahalaan. No? Hindi po pwedeng teacher, DepEd Secretary lang magdedeklara, tataasan ko ang sweldo ng mga teacher. Hindi po yan pa. Ewan ko kung kinakailangan ko pa pong explain to sa inyo. No? Simpleng-simple lang po. Yung inaangal ni Franz Castro kung bakit dapat palitan si Sara Duterte, hindi niya talaga trabaho. Trabaho mo nga yung patasin ng sweldo ng mga teacher eh. Legislature yan eh. Hindi po pwede nasabihin ng DepEd Secretary, o tatasan ko ng 20,000 yung ngayon, sundin niyo po. Di ba? Spoiled sa inyo yan eh. PBBM, sundin mo. Isa pa po. Most trusted, pinakamataas po ang approval rating ng DepEd. Tapos, yung ahensya ng pamahalaan na may pinakamataas na rating, trust rating at kung ano-ano pang rating, yun pa po ang inyong yun pa po ang inyong tatanggalin. Bakit hindi po yung pinakamababa? Alam niyo po ba kung sino po ang isa sa pinakamababa? Department of Agriculture. Sino ba ang Department of Agriculture? Si BBM, di ba? Di ba si BBM? Palit na. Pinalitan na pala. Hindi na pala si PBBM. Sorry po. Salamat po sa mga nag-correct. Hindi na po si PBBM ang Department of Agriculture. Pasensya na po kayo. Patawa talaga. Okay, punta na po tayo sa iba. Ito po, pinagmamalaki po nila to lahat. Nagugulat po ako. Ito muna. Ito si Thea Tan. Hindi ko alam. May ano yung lagi ko po nakikita to. Hindi ko po alam kung ano papel niya, no? Nitong Thea Tan. Lagi ko pong nakikita yan, naririnig yung pangalan. Masyadong yung antaas ng tingin sa sarili. Ito po ang sinabi ng Thea Tan. Pakinggan nyo po't magugulat kayo. Kung gaano po kataas ang tingin nito sa sarili. Okay, generally, pleased with President Marcos Jr.'s performance in 2023. Siya raw po ay generally na-pleased po siya sa performance ni Pangulong Marcos noong 2023. Tanong ko lang, sino ka ba naman? Bakit kinakailangan ikaw ang ma-please? Hindi niyo po ba napupuna? Yun mga pumupuri po kay Martin, panay mga congressman. Ngayon, itong pumupuri naman kay PBBM, panay mga tauhan niya. Hindi po ba? May halak. Hindi po ba mas maganda na survey
'di ba? O kaya mga mamamayan yung pumupuri o kaya mga grupo man lang, hindi na yung mismong mga tauhan yung pumupuri sa inyo. Masyado, alam nga naman hindi mo purihin yung, ewan ko kung yan po ay tauhan ba ng pamahalaan o hindi. Hindi ko po maintindihan. Lagi pong mga tagapagtanggol po yan. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.